tungkol sana sa yung confession kung kasi baga kailangan ba talaga siyang i-specific o bawat nagawang kasalanan pag nag-confess tayo sa mga pare, kailangan bang nakaano talaga yon? Okay. Specific sasabihin sa kanila. Romel Palma. Pag Yes, bro. nagkumpisal daw, kailangan ba daw specific? Yes, if possible po, kailangan po nating i-specific yung mga kasalanan. Katulad nga ng one time I confess tungkol sa pagkagalit, ano yung specific na ginawa mo sa pagkagalit? Yun po yung saying bad words, yun po yung naging kasalanan, mga katulad po na yan. Mas maganda pong i-specific natin at isa-isahin natin. At if possible po, yung mga kasalanan natin, kung tayo po ay nahihirapan na maalala po ito during the time na nasa harap po tayo ng isang pari, pwede natin ilista po yan. No? At saka ibanggitin natin na iyan po yung ikino-confess natin dahil ito po ay paglilinis po ng ating konsensya, ng ating kasalanan. At yan po ay makakatulong talaga sa atin sa pagpapabanal po sa ating buhay. Kasi matagal na kasi kung hindi nakapag-confess simula nung elementary ako. Ngayon, sobrang tagal nang hindi ako nakapag ng ostya o yung ostya ba, hindi ako nakapag bali pag nag-confess ba, ano yung idadasal pagkatapos nun? Anong gagawin? Okay, Brother John. Brother John Ray. Yes, Brother daw. Ano daw ang idadasal niya? Ano yung tanong? Daw ng confession. Ano daw ang gagawin niya? Ano idadasal niya? Yung tanong niya. O saan? Dasal saan? Dasal saan, bro? Yung, di ba, may dati nung pag magkumpisal ka, may specific yan na binibigay yung pare na itong dasalin mo, ganyan. Well, penance. Yes, penance mo yan, bro. Ano ba? Penance mo yan, tawag dyan penance. So ang pare ang magsasabi sa iyo, depende sa i-confess mo. So ang nag-i-evaluate niyan pare. So siya ang magbibigay kung ano yung mga ipapanalangin mo at gaano kahaba, kung ilang Hail Marys, kasi yun kasi yung magiging batayan sa bigat ng iyong kasalanan at dapat pong mabayaran. So pare ang magsasabi nun, hindi po ako. Hindi po punto por punto. No? So, pero baka pwedeng may lang yung advice. Okay. Kung sa advice, yung act of contrition, yun talaga ang pinaka panalangin para sa after mag-rosary, after mag-confess, yung act of contrition. At yung proper na yung proper na pagsisisi. Hindi yung improper na minsan kasi tayo, 'di ba? Parang nasa isip natin na magko-confess na lang ako palagi. Magko-confess naman ako next time. Okay lang, gawin ko lang 'to. So hindi po ganoon. No, ang pinaka dapat na panalangin diyan, bro, yung sarili mo na maging totoo ka. Dahil ayon po sa ating Panginoon sa basahin ko na lang dito, no? Na kailangan kasi natin dito yung totoo tayo sa ating sarili. Kasi yun ang pinakaayaw ng Diyos, no? Okay, wait lang ha. Open ko na lang tong Biblia. Para at least may guide ka. Kung dasal kasi after ng confession, yun na naman act of contrition, bro eh. Pero paano mo i-act? Dapat talaga may action. Ito sabi ng Diyos, huwag mong pabayaang magkasala ka dahil sa iyong pananalita. Mangangako ka at pagkatapos ay babawiin mo. Sa ganyan, galit na galit ang Diyos. Kung magkagayon, hindi kanya pagpapalain sa anumang iyong ginagawa. So dapat maging tayo sa ating pong pag-confess, maging makatotohanan, no? Hindi yung
magko-confess naman ako next time, kaya okay lang siguro magkasala. At least andyan naman yung confession eh. No? So, ang confession nandyan yan palagi, pero kung gagawin lang natin siyang parang laruan, ay hindi rin yun nakakatulong sa atin, bro. Yun ang pinaka-importante sa lahat. Okay. Okay bro. Salamat bro. Pero Okay. hindi talaga mawawala yung ano bro, yung Hail Mary tsaka yung Our Father sa ano advice. Well, ang pare ang magsasabi niyan kung ilang Hail Mary ang iano mo. Sa akin minsan 3, minsan naman 10. Pag medyo tingin siguro ng pare medyo sumusubra na to. Ginagawa niyang 10. Ganon. So siya ang magsasabi niyan, bro. Siya ang mag-i-evaluate kung gaano at ilan dapat yung idadasal mong Hail Marys o Our Father ayon sa bigat ng iyong ikinonfess. Okay, God bless. Salamat bro. Okay, thank you sa iyo, Michael Montesir ng Messenger Room. Ayan, no, Messenger Room. Brother Angel, sinagot ka ng Baptist Defender sa iyong tanong sa kanila noon sa kanilang page, dahil si James Orenciada naggumawa na naman ng comment na masarap banatan. Bukas sa Straight to the Point, ito naman ang itatackle ko, content, magandang content ito, no? So eto na. Sabi dito ni James Orenciada, sila yung gumawa nito eh. So eto, silipin din yung ginawa niya, yon. Yan. Ito yung niya kay Brother Angel, no? Sabi ni Brother Angel, tanong ko sa iyo, saan mababasa na inalis ang mga images? Yan na, tandaan niyo ha. Tanong niya, saan mababasa na inalis ang mga images? Kasi ang nirebat ito ni James Orenciada, yung nangyaring debate kagabi sa pagitan ni Father Darwin Gitgano at saka ni kanilang pastor Rian Fuentes. Ngayon, gumawa ng rebat video si James Orenciada, kaya natanong ito ni Angel Santos, saan mababasa na inalis na ang mga images? Ito, tingnan natin yung kanyang ginawang Bible guidelines. Bible guideline, kaba ng tipan sa lumang tipan na may images. Yan. Yan o. So, Hebreo 9:5. Yan. Lumang tipan na alis na. Yan. Lumang tipan na alis na. Ang ginamit naman niya, 2 Korinto 3:14. Ano ba ang tanong? Ang tanong, saan mababasa na inalis ang mga images? Hindi naman tinatanong James Orenciada, saan mababasa na inalis ang lumang tipan? Ang ginawa niya rito, sa Bible guidelines, tapos sabi niya, kaba ng tipan sa lumang tipan na may images. Yung kaba ng tipan, hindi siya ang lumang tipan. Yung kaba ng tipan, siya ang pinaglagyan ng lumang tipan. No, hindi siya ang mismong tipan. Ay ang tanong, saan mababasa na inalis na ang mga images? Ang sagot ni James Orenciada ng Baptist Defender, lumang tipan na alis na. Wow! Ang layo. Titira-tira ka kay Angel Santos. Ang layo. Ayan o. 3:14 na 2 Korinto. Ang sabi dito, datapwat ang kanilang mga pag-iisip ay nagsitigas, sapagkat hanggang sa araw na ito, pagka binabasa ang matandang tipan. Ano ba ang matandang tipan na binabasa? Yung from Genesis to Malakias, yun. Lumang tipan, matandang tipan, yun ang binabasa. Pagka binabasa ang matandang tipan, naka-underline yung matandang tipan. Ang tanong ni Angel, saan mababasa na inalis na ang mga images?
Ang images, hindi siya ang lumang tipan. Ang images, hindi siya ang binabasa ayon sa 2 Korinto 3:14. Oh, ang talukbong ding yun ay nananatili na hindi tinaas, na ito'y, anong ito'y? Yung matandang tipan, na ito'y naalis sa pamamagitan ni Kristo. Alin ang naalis? Yung matandang tipan na binabasa. Sablay. Sablay. Sablay si James Orinchada. Ang layo ng binigay na talata. Tapos ang nakalagay sa baba, nabasa ba kerubim sa kaban ng tipan at matandang tipan na alis? Dan! Anong dan nagsasabi mo? Wala kang nabasa na ang kerubin inalis. Ang tanong, saan mababasa na inalis ang mga images? Oy. Baptist Defender, riribat-ribat, sablay. Sablay, Father Angel, sablay, niribat ka, sablay naman. Natatawa nga ako sa itong mga to eh. Pagka nag-rebat sila, kukuha sila ng isang talata na ang iniisip nilang context yun na sinasabi natin sa mga Bible reader, no? Walang theology, walang proper interpretations of the Bible. Pag ano sila, napakalayo ng mga interpretation nila doon sa tanong. Nako, nakakaawa lang yung mga ano. Pero ipagdasal na lang natin sila, bro. Ayan, no. Pagkumparahin ninyo ang unawa ng Catholic sa unawa ng Baptist, napakalinaw ng tanong. Saan mababasa na inalis ng mga images? Ang sagot ni James Orinchada at ng Baptist Defender, ang tipan ng inalis. Sablay. Oh, ayan. Kawawa, no? Kawawa. Oh, basta nga punto por punto. Tama tayo rito. Sige, lumibat pa kayo. At tinitiyak ko sa inyo na ang mga rebat nyo lahat sablay.